Nang matapos may luto ni Danica ang agahan ng kanyang amo na si Mr. Victor Vargas, ay nagtungo na siya sa silid nito. Naabutan niya itong bumabangon at nagmamadali niya itong tinulungan na makabangon. Sinabihan niya ito na wag nang uulitin iyon. Hindi na ito kaanong makalakad. Na-stroke ito 2 taon nang nakakaraan. May nag-iisa itong anak na ngayon ay namamahala ng kumpanya ng kanyang ama. Patay na rin kasi ang asawa ng matanda. Pinakain niya naman ito. "Ikaw ang gusto ko para sa anak ko, iha," sabi nito sa kanya. Namula naman siya sa sinabi nito. Wapo ang anak nitong si Cleo at 4 na beses sa isang linggo ito kung umuwi roon. May sarili ng bahay si Cleo. Kapag linggo ay naroon sa mansyon ng binata. Siya naman ay inaabala ang sarili sa paglilinis ng bahay. Ngunit hindi niya itatanggi ang paghanga niya sa binatang CEO. Yun nga lang, mukhang playboy ito. Ngumiti lamang siya sa sinabi ng matanda. Maya-maya ay nagsalita na nga siya. Ang sabi niya sa matanda na hindi siya magugustuhan ng anak nito sapagkat simpleng babae lamang siya. "Magugustuhan ka nun," sabi nito sa kanya. Ngumiti na lamang siya. Nang matapos itong kumain, nagpunta na siya sa kusina para hugasan ang pinagkainan nila. Habang naghuhugas, ay biglang bumilis ang tibok ng puso niya nang marinig ang baritonong tinig na iyon. Alam niya kung sino ang nagmamay-ari ng boses na iyon. "Nagagahan na ba si Dad?" tanong nito. "Yes sir," sagot niya naman nang hindi tumitingin rito. Narinig niya na may inilapag ito sa mesa. Nang marinig ang kapalayong yabag nito, nilingon niya ang inilapag nito. Nanlaki na lamang ang mga mata niya nang makitang tublero niyon. Milk flavor pa. Iyon ay ang kanyang paborito. Pagkatapos ay nilapitan niya iyon. Madalas siyang bigyan ni Cleo ng milk chocolate at hindi niya yun binibigyan ng kahulugan. Baka ginagawa lamang nito iyon dahil inaalagaan niya ang ama nito. May letter iyon na nakadugtong sa ribbon na siyang ginawang panali sa 3 tobleron. Binuklat niya at binasa ang letter na iyon. "Maraming salamat sa pag-aalaga mo sa papa ko." Yun ang nakalagay sa sulat. Napakagatlabi na lamang siya. Huminga siya ng malalim at bumalik sa paghuhugas. Nang matapos, kinuha niya ang tobleron at akmang akit na sana siya ng hagdan nang makasalubong niya si Cleo. Nang makababa ito, ay nagpasalamat siya sa binata. "Bukas, bibili tayo ng pang-office attire mo. Susunduin kita rito. May pansamantalang papalit muna sa'yo na mag-aalaga kay Dad," sabi niya na ikinakulot na lamang ng kanyang noo. Magtatanong na sana ulit siya nang nagmamadali itong umalis sa harapan niya. Huminga na lamang siya ng malalim at umakyat na lamang patungo sa kwarto ng matanda. Pagpasok niya roon, nakita niya ang matanda na nakasandal sa headboard ng kama. Sinanyasan siya nito na lumapit. Lumapit siya at umupo sa silya na naroon. Sinabi ng matanda na bibigyan daw siya ng posisyon sa kumpanya. Tinanong naman niya sa matanda kung papaano niya ito magagampanan. Nag-aalaga siya rito. Si Cleo na raw ang bahala sa bagay na iyon. Dahil doon, ay tumango na lamang siya. Gusto rin niya na masubukan na magtrabaho sa isang kumpanya kahit simpleng posisyon lamang. Ngumiti siya kay Mr. Victor at nagpasalamat. Sabi nito, ay deserve niya iyon na may ngiti sa labi. Kinabukasan nga, ay nagtungo roon si Cleo kasama ang isang babae. Ito raw muna ang mag-aalaga sa kanyang ama habang nasa mall sila at namimili ng mga susuotin niya para bukas. Sumakay sila sa kotse ng binata at nagtungo sa isang sikat na mall sa bayan. Nagtungo sila sa isang butik at nang makapasok ay lumapit sa kanila ang isang babae. Binati nito si Cleo. "Pwede niyo ba siyang hanapan ng office attire?" tanong ng binata. Kagad namang sumang-ayon ito. Ikiniya siya ng babae patungo sa hilera ng mga black blazer at tinignan niya ang presyo niyon. Halos malula na lamang siya sa laki ng halaga niyon. Nagpaalam muna siya sandali sa babae at pinuntahan si Cleo. Nahigit niya ang hininga nang magtama ang tingin nila ng binata. Titig na titig ito sa kanya at nagbaba siya ng tingin rito. "Bakit? May problema ba?" tanong nito sa kanya. Nagangat siya ng tingin at nakalapit na pala ito sa kanya.
Napakagat na lamang siya sa kanyang labi at sinabi niya na malaki ang halaga ng coat na naroon. Hindi niya kayang bilhin ang bagay na iyon. Ang sabi niya ay sahod na niya ng 1 buwan ang halaga niyon. Natawa naman ng mahina ang binata. Sinabi nito na hindi raw magbabayad ang dalaga sapagkat hindi iyon kakalta sa sahod niya. Nakahinga naman siya ng maluwag dahil doon. Nagtungo na siya roon at namili ng sakto sa kanyang katawan. Binigyan siya ng babae ng 2 pares ng coat at 2 above the knee na fitted skirt. Nagtungo naman sa cashier si Cleo at ito na ang nagbayad ng pinamili niya. Nang mabayaran niya, ay niyaya na siya ng binata na kumain sa isang restaurant na nasa mall lang din na iyon. Gustuin man niya tumanggi, pero hindi niya magawa. Gusto rin niya na makasama sa lunch ang binata na matagal na niyang hinahangaan. Nang makapasok sila sa loob, ito na ang nag-order ng pagkain nila. Nahihiya siya dahil napaka-gentleman nito ng mga sandaling iyon. Habang hinihintay ang pagkain, ay nagsalita na nga ito. "May boyfriend ka na ba?" Tanong nito na labis niyang ipinagtaka. Akmang sasagot na sana siya nang biglang tumunog ang cellphone niya. Nag-excuse naman siya sa kanyang boss. Malimit lang kasi na may mag-message sa kanya. Mahirap na baka emergency yon. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa bulsa at tinignan kung sino ang nag-message. Ito ay si Edward, kaklase niya noon. Ang sabi nito ay may reunion daw sila. Mga kabatch niya noong high school pa lamang siya. Kagad naman siyang sumang-ayon at tumingin siya sa kaharap. "About sa tanong mo, wala po akong boyfriend. Wala na akong panahon sa pagkakaroon ng nobyo sapagkat focus ako sa pagtatrabaho ko." Nakangiti niyang sabi. Tumango naman ito at nakita niya ang lihim nitong pagngiti. Nagsalubong naman ang kilay ng dalaga. "Anong ikinakangiti nito?" Tanong niya sa kanyang sarili. Nasabi niya sa binata habang sila ay kumakain na meron silang magaganap na reunion. Ito na ang nagsabi na pumunta siya dahil minsan lamang iyon. Ipapasuyo na lamang sa iba ang pag-aalaga sa ama nito. Nagpasalamat naman siya dahil doon. Nang makauwi na nga sila, ay nagpaalam na si Cleo na babalik na sa trabaho. Ngumiti siya at nagpasalamat rito. Nang makaalis ang binata at ang babae na pansamantalang nag-aalaga sa ama nito, nilabhan na niya ang kanyang coat at skirt dahil bukas ay magsisimula na siyang turuan ng binata. Napangiti siya dahil ito na mismo ang mag-aalaga sa kanya. Habang nasa opisina si Cleo at nakasandal sa kanyang swivel chair, hindi niya maiwasan na isipin ng dalaga. Ang maganda at maamo nitong mukha, ang mapupulang labi na kay sarap halikan, matamis na ngiti at mapupungay na mga mata. "Ang lalim ng iniisip mo, bro, ah." Natigilan siya nang marinig ang boses na iyon. Napatingin siya sa pintuan at nakita niya si Edward na papalapit sa kanya. Isa ito sa matalik niyang kaibigan. Nakilala niya ito sa isang birthday party ng isang sikat na business tycoon. 3 taon na ang nakakaraan. Magkasundo sila sa lahat ng bagay hanggang sa naging business partner sila. Binigyan niya ito ng masamang tingin. Tinanong niya kung ano ang ginagawa nito roon. Oras ng trabaho ng sandaling iyon. Umupo ito sa visitor's chair at binalita lang nito na maganda ang sales ng negosyo nila. Pabrika iyon ng mga noodles. Ilang kilometro ang layo mula roon. Maliit pa lamang iyon, pero maganda ang sales ng production. May mga ilang supermarket na kasi sa kanilang kumukuha. Si Edward ang nakatoka sa sales na iyon. Dahil doon ay nagpasalamat naman siya rito. "Meron kaming reunion next week. Linggo yon. Tiyak na marami na namang mahangin ang pupunta." Kwento nito sa kanya. Alam niyang kaklase ito ni Danica noong high school. Taga-probinsya kasi ang ina nito at doon nag-aral ang kanyang kaibigan. Rags to riches din ang kwento ng buhay nito. Kahit malayo na ang narating na Edward, ay mapagpakumbaba pa rin ito. Nabanggit nga ni Danica, tiyak na pupunta siya, sabi nito sa kanya. Tinanong niya kung saan gaganapin ang reunion. Ito raw ay magaganap sa isang hotel na pagmamay-ari ng isa nilang kaklase. "Pwede bang makisuyo?" Tanong niya rito. Tumango naman ito sa kanya. Sinabi niya na kung maaari bantayan nito si Danica. Kapag meron daw nagmalit dito, ito na ang bahala na magtangkol sa dalaga. Napanghisi naman si Edward at biniro siya na baka may gusto siya sa dalaga. Wala namang dahilan kung itatanggi pa niya iyon. Tumango na lamang siya rito. Nagulat naman ito sa kanya.
bakit daw hindi niya ligawan ng dalaga. At ang sagot naman niya ay humahanap lamang siya ng tiyempo. At tumayo na nga ito. Mas mabuti na sabihin mo na sa kanya ang nararamdaman mo, pare. Mahirap na at baka maunahan ka pa ng iba. Don't worry, ako na ang bahala kay Danica sa reunion. Sabi nito at kinindatan pa siya. Binigyan niya ito ng masamang tingin. Tumawa lamang ito at umalis na. Siya naman ay napasandal sa kanyang upuan at nag-iisip kung kailan niya sasabihin ang kanyang tunay na nararamdaman para sa dalaga. Kinaumagahan ay alas 7 pa lang ay nakagayak na si Danica. Tapos na rin niyang pakainin si Mr. Vargas at nakaligo na rin ang matanda. Sabi nito, magtulungan daw sila ni Cleo sa kumpanya. Nagtaka siya sa sinabi nito. Hindi na lamang niya yun binigyan ng pansin. Baka sinabi lamang iyon ng matanda dahil isa siya sa magiging empleyado ng kumpanya. Ilang minuto lamang ang nakakalipas nang may huminto ng sasakyan. Ito ay walang iba kung hindi ang binatang si Cleo. Pumasok ito ng bahay kasama ang babae na nag-aalaga sa matanda kahapon. Hindi niya tuloy may iwasang pamulahan ng mukha nang pasadaan siya nito mula ulo hanggang sa paa. Hindi man sa pagmamayabang, pero napakaganda ng katawan niya. "Let's go, Danica," sabi nito. Nagpaalam sila sa ama nito. Ngumiti naman ang matanda at pinilinan si Cleo na ito na ang bahala kay Danica. Lumabas na sila ng bahay at sumakay sa sasakyan nito. Doon na siya nagtanong kung anong posisyon ang ibibigay sa kanya sapagkat hindi siya college graduate, kaya naman nag-aalangan siya. Lumingon naman dito sa kanya. "Walang problema yun. Pwede ka namang mag-aral ng 2 taon sa business management. Kaya mo naman yun, hindi ba?" Tanong nito sa kanya. Natigilan na lamang siya sa sinabi nito. Matagal na niyang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. At heto, inaalok siya ni Cleo na mag-aral. At ngumiti na lamang siya at tumango. "Oo, kaya ko." May determinasyon niyang sabi. Muling tinanong niya kung ano ang posisyon ang ibibigay nito sa kanya. Ngumiti lamang ito at malalaman rin niya iyon. Hindi na lamang siya nagtanong rito at tumahimik na lamang siya. Nang makarating sa kumpanya, pinagbuksan siya nito ng pintuan ng kotse. Sabay na silang pumasok sa loob. Makikita ang mga nanunuring tingin ng mga empleyado na nadadaanan nila. Pumasok na sila sa elevator. Nang makarating sa floor kung saan ang opisina ni Cleo, lumabas sila at tinahak ang daan patungo sa opisina ng binata. Pinaupo siya nito sa sofa. Umupo ito sa katapat niyang upuan. Sinabi nito na sa susunod na buwan ay mag-aaral na siya sa universidad na may malapit sa kanila. Ine-enroll na siya nito. Alas 4 hanggang alas 9 ang pasok niya. Bali mag-hire na lamang ito ng personal driver niya. Every other day ang pasok niya at sa loob ng 2 taon ay makakagraduate na siya at magkakaroon ng diploma. Hindi alam ni Danica ang kanyang sasabihin. Nalula siya sa mga sinabi nito. Wala siyang nagawa kung hindi ang sumang-ayon na lamang. Kung para ito sa future niya, gagawin niya iyon para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Sisiguraduhin niya na hindi magsisisi si Cleo at ang ama nito sa pagbibigay ng oportunidad sa kanya. Nagsimula na siyang turuan ni Cleo. Hindi niya alam kung para saan ang itinuturo sa kanya. Surprise daw iyon sa birthday ng kanyang ama sa susunod na buwan. Hindi na lamang siya umimi at hinayaan na lamang ito na turuan siya. Mabilis naman siyang matuto hanggang sa sumapit na ang tanghalian. Sabay silang kumain at bumalik ng opisina. Sa maghapon na iyon, maraming natutunan si Danica. Mahirap man pero masasanay rin siya. Dumating ang araw ng reunion ng batch ni Danica. Hapon na yun gaganapin, kahit siguradong gagawin siya. Magkukommute na lamang siya pauwi. Alas 6 ang meeting time nila sa isang hotel. Halos lahat kasi ng mga kabatch niya ay sa Maynila na nagkaroon ng trabaho at nakapag-asawa. Ngunit iyong iba naman ay babiyahe para makadalo lamang sa reunion. Napili niyang damit ay isang sleeve-fitted white dress na hanggang taas ng tuhod ang hita. Taternohan niya na lamang iyon ng two-heel sandals at tinitingnan niya ang refleksyon sa salamin. Napangiti na lamang siya dahil sumakto sa kurba ng katawan niya ang bestida. Matapos lagyan ng kolorete ang kanyang mukha, ay lumabas na nga siya ng silid at sa kanilang bahay. Natigilan siya nang makita ang isang pulang sports car na uminto sa tapat ng gate. Lumabas ang driver niyon na walang iba kung hindi si Cleo.
Bumilis na lamang ang tibok ng puso niya nang makita ang napakagwapong mukha ng lalaki. Kaagad niya itong pinagbuksan ng gate. Tinanong niya kung bakit ito naroon. "Ihatid kita," may diin itong sabi habang titig na titig sa kanyang mga mata. Sinabi niya na maghihintay na lamang siya ng taxi na dadaan, ngunit nagpumilit ito na hihatid siya. Wala na siyang nagawa kung hindi ang sumang-ayon na lamang. Muli pinagbuksan siya nito ng passenger seat. Nang makapasok siya, umikot ito sa driver's seat at pinausad na ang sasakyan nang makapasok na. 10 minuto na sila na nasa biyahe nang matigilan siya sa sinabi nito. "Napakaganda mo ngayon, Danica." Puno ng sinseridad nitong sabi. Nagpasalamat naman siya kasabay ng mabilis ng pagtibok ng kanyang puso. Ilang minuto ang nakalipas ay nakarating na nga sila sa hotel. Kaagad siyang bumaba roon. Nahihiya siyang pagbuksan siya ulit nito ng pintuan. Matapos magpasalamat, ay pumasok na siya sa loob ng hotel. Sumakay sa elevator at pinindot ang floor kung saan naroon ang function hall na pagdarausan ng reunion. Nang makarating roon, may ilang mga kabatch na siyang naroon. Nilapitan siya ng isang babae. Minukhaan niya naman ito. Ito ay walang iba kung hindi si Chelsea. Sinuyod siya nito ng tingin mula ulo hanggang sa paa. Bigla siyang nakaramdam ng iyak dahil simple lamang siya. Samantalang ito ay napakaraming suot na alahas sa katawan. "Danica, right?" tanong nito at tumango na lamang siya. Nakipagbeso-beso ito at iginiya siya patungo sa gitna kung saan naroon ang mga kabatch nila. Hindi niya maiwasang manliit sa kanyang sarili nang malaman kung ano ang mga trabaho ng mga ito at ano ang propesyon nila. Napatingin siya sa gilid nang makita si Edward. Binati niya ito at isa ito sa mga naging malapit sa kanya noon hanggang ngayon. Hindi lang sila madalas na magkita dahil abala silang dalawa. Kaibigan rin ito ni Cleo. Lumapit ito at pinuri siya at ipinagpapasalamat naman niya. "Ikaw, Danica, anong trabaho mo ngayon?" tanong sa kanya ni Christine. Isa na itong abogado ngayon. Napakagatlabi na lamang siya. Hindi niya alam kung ano ang isasagot sa mga ito. Naisip niya na wala siyang dapat na ikahiya. Marangal ang trabaho niya. At binuhay siya nito at ang pamilya niya sa loob ng 2 taon. "Nag-aalaga ako ng matanda na may sakit," sagot niya. Natawa naman ang iba sa sinabi niya. Nagsisituloy siya dahil dumalo pa siya sa reunion. "OMG, Danica, sa ganda mong yan, sana'y naghanap ka na lang ng foreigner. Mas maganda pa yon kaysa mag-stay ka sa ganyang trabaho. Hindi ka aasenso dyan." Natatawang sabi ni Lani. Isa na kasi itong doktor. Pinigilan niya ang kanyang sarili na maiyak dahil nasaktan siya sa sinabi ng mga kabatch niya. Napaawang na lamang ang labi niya nang magsalita si Edward. "Huwag kang mangmaliit ng tao dahil lang sa may narating kayo sa buhay. Tandaan nyo, ang buhay ng tao, minsan ay nasa ibabaw at minsan ay nasa ilalim." Matigas nitong sabi na ikinatigil naman nila. Biglang sumingit si Chelsea para basagin ang katahimikan. Sinabi nito na pwede na silang kumain. Niyaya na siya ni Edward patungo sa buffet table. Habang nasa mesa sila ni Edward, nagpasalamat siya sa binata dahil ipinagtanggol siya nito kanina. Kung hindi dahil rito, ay baka umalis na lamang siya at umuwi. Ngumiti lamang si Edward sa kanya. "Nako, napag-utusan lang ako ni Cleo na bantayan ka." Malakas ang kutob niya na pwedeng mangyari yung nangyari kanina. Ayun nga, nangyari nga talaga. Sabi nito na tumatawa ng mahina. Namula ang pisngi niya sa sinabi nito. Naisip niya, bakit ipinagawa yun ni Cleo kay Edward? Dahil ba malaki ang utang na loob nito sa kanya? Dahil inaalagaan ng ama niya? Yun lang ang alam niyang dahilan. Hindi niya pwedeng isipin na may gusto sa kanya ang binata. Imposible yun. Hindi siya magugustuhan ng isang Cleo Vargas. Ngumiti lamang siya ng tipid. Sinabi niya sa binata, napapasalamatan niya ito pagka-uwi. "May gusto kasi siya sa'yo." Mahinang sabi ni Edward na hindi naman niya narinig. Inulit niya kung ano iyon. Ang sabi nito, kumain na sila para makauwi na sila. Tumango naman siya at nagpatuloy na sa pagkain. Kinaumagahan, 9:00 na nang sunduin siya ni Cleo para magtungo sa company. Habang nasa daan, biglang naalala ni Danica ang sinabi ni Edward. Binalingan niya si Cleo at tinawag niya ito. Lumingon naman ito sa kanya. "Bakit?" tanong nito. Sinabi niya ang naging usapan nila ni Edward.
at nagpapasalamat siya rito. Ngumiti ito at sinabi na wala iyon. Muling itinon nito ang atensyon sa daan. Ngunit nakaramdam ng lungkot si Danica nang maalala ang mga sinabi ng kanyang mga kabatch. Napansin naman niyo ni Cleo at naiukom nito ang kamao dahil sa sobrang galit. Ayaw niyang nasasaktan ang dalagang nagugustuhan niya. Inihinto niya ang sasakyan sa gilid ng daan at hinarap si Danica. Tinanong niya kung bakit ito malungkot kahit alam naman na niya ang dahilan. Sinabi ng dalaga, napakaramdam niya na wala itong narating sa buhay. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga at saka ito pinisin. Huwag mong sabihin yan, Danica. Diba? Bibigyan ka ng posisyon ni Dad sa company. Yun ang isa sa mga narating mo dahil sa kabutihan ng iyong puso at pagiging tapat mo sa trabaho. Nagustuhan niyo yung daddy ko. Kaya't patunayan mo sa kanila na may mararating ka. Mag-aral ka at maging parte ng kumpanya. Ayos ba yun? Sabi niya at ngumiti ito at nagpasalamat sa kanya. Napatitig siya sa labi nito pero kaagad ring itinoon ang tingin sa mapupungay nitong mga mata. Tinanong niya kung ayos na ba ito. Tumango naman ito sa kanya. Humarap na siya sa manibela at pinausad na iyon patungo sa kumpanya. Sa makalipas na mga araw, napansin ni Cleo na talagang ginagawa ng lahat ni Danica para lamang matuto at mapag-aralan ang mga ipinapagawa niya. Nagsimula na rin itong pumasok sa universidad at matataas talaga ang grado nito. Sobrang proud ang kanyang ama lalo na siya. Bakit kasi hindi mo pa siya ligawan, anak? Tanong ng kanyang ama habang nasa terrace sila at pinagmamasdan ng maluwag na bukuri na pagmamay-ari nila. Alam kasi nito ang paghanga niya sa dalaga. Sinabi niya na liligawan niya ito sa tamang panahon hanggang sa matigilan siya nang dumating si Danica. Huminga siya ng malalim dahil habang tumatagal ay lumalalim ang paghangang nararamdaman niya para rito. Dumating ang araw ng kaarawan ng ama ni Cleo. Lingid sa kaalaman ni Danica, imbitado ang mga kaklase niya na nagmaliit sa kanya. Si Edward ang nag-imbita sa mga ito. Ito na ang pagkakataon ni Cleo na patunayan na may narating sa buhay si Danica. Hindi man ganoon kalayo, at least malayo na siya. Maganda ang performance dito sa paaralan at marami na itong natutunan sa kumpanya. Kasalukuyang inihanda ni Danica ang susuotin sa okasyon. Alas 7 yun gaganapin. Alas 5:30 pa lamang, kaya mahaba pa ang oras niya para maganda. Isinuot niya ang gown na gawa pa ng isang sikat na fashion designer. First time niya na magsusuot ng ganoon, kaya excited na excited siya. Nang makapaghanda na, ay may kumatok sa kanyang pintuan. Ito ay walang iba kung hindi si Cleo. Kitang-kita niya ang paghanga sa mukha nito. Nang hagurin siya nito ng tingin mula ulo hanggang sa paa. Inilahad nito ang kamay sa kanya at nang makalapit na siya, ay bumulong ito. Napakaganda mo ngayon. Puno ng pagsuyo nitong sabi. Ngumiti siya at nagpasalamat rito. Napabuntong hininga na lamang siya nang ilipat nito ang mukha sa kanya. Mabuti na lamang at tinawag sila na Edward. Magsisimula na raw ang okasyon. Sabi nito na may ngisi sa mga labi. Niyaya na siya ni Cleo na bumaba. Kitang-kita niya ang paghanga sa mga mata ng bisita nang pababa na sila ng hagdan ng binata. Umupo sila sa bakanting mesa at nakita niya sa gilid ang kanyang mga kabatch na sila Lani at pati na rin Christine. Anong ginagawa nila roon? Hindi niya tuloy maiwasang itanong sa kanyang sarili. Pinakasuyo ko kay Edward na imbitahan sila. Gusto kong malaman nila at masaksihan na may narating ka sa buhay. Determinadong sabi ni Cleo. Hindi na lamang siya umimik pero para sa kanya ay napakamali niyon. Pero may parte rin sa puso niya na tama ang ginawa nito. Kung ano man ang plano ni Cleo ay hahayaan niya na lamang. Palakpakan ng mga naroon nang tawagin ang birthday celebrant ni Mr. Vico Vargas. Tinignan siya nito at naglakad na ito ng maayos. Ngumiti ito at sinabi nito na nagpapasalamat ito sa kanya dahil sa pag-aalaga nito. Nang matapos itong magsalita, bumukas na ang entablado para isayaw ang mga babaeng gustong isayaw ng mga kalalakihan. Natigilan at napaawak na lamang ang labi niya nang makitang tumayo si Cleo at inilahad ang kamay sa kanya. Maaari ko bang isayaw ang pinakamagandang babae sa gabing ito? Tanong nito sa kanya.
Namula ang pisngi niya sa sinabi nito. Ganun pa man, tinanggap niya ang kamay nito. Nagtungo sila sa harap at sinayaw siya ng binata. Napakagatlabi na lamang siya dahil sa kung paano siya nito titigan. Nang matapos siya nitong isayaw, ay nagtungo na ito sa isang buffet table para kumuha ng pagkain. Hihintayin na lamang daw siya nito sa mesa. Dahil doon ay mas lalo tuloy niya itong hinangaan sa paglipas ng mga araw. Dahil sa pagiging gentleman nito, kumain sila pagkadating ni Cleo. Walang nag-iimikan sa kanilang dalawa. Tahimik lamang silang kumakain. Nang matapos ang hapunan, muling tumayo sa entablado ang ama ni Cleo. Tinignan siya nito nang may mga ngiti sa labi. Nais ko lamang ipaalam sa inyo, ang soon-to-be Vice President ng Vargas Corporation. Walang iba kung hindi si Miss Danica. Sigaw niya. Napatingin ang mga taong naroon sa kanya. Siya naman ay nilalayan ni Cleo patungo sa entablado. Ibinigay nito ang mic sa kanya. Ipinalibot niya ang tingin sa buong bulwagan. Napatingin siya sa kanyang dalawang kabatch at nakita niya kung paano nagulat ang mga ito habang nakatingin sa kanya. Nagpasalamat siya sa matanda at higit sa lahat kay Cleo sa palagi nitong pagtuturo sa kanya at sa pagbibigay sa kanya ng magandang oportunidad. Ngumiti naman sa kanya ang binata. Makikita sa mukha nito ang sobrang kasiyahan. Matapos magpasalamat, pinalakpakan siya ng mga naroon. Pinati siya ng mga bisita at siya naman ay hinanap sina Lani at Christine. Gusto niyang magpasalamat sa mga ito dahil sa pagpunta nila sa okasyon. Nakita niya ang mga ito sa gilid ng pool na balang nag-uusap. Lumapit siya sa mga ito. Nang medyo malapit na siya, nag-excuse siya sa mga ito. Tumingin naman sa kanya ang dalawang dati niyang mga kaklase. Yumuko na lamang ang mga ito at itinulak nila ni si Christine sa kanyang harapan. Sorry Danica, kung minaliit ka namin, hindi namin sinasadya. Naging mapagmatas kami sa aming mga nakamit. Hindi dapat kami nanlait ng kapwa namin dahil lang sa may narating kami sa buhay. Hinging paumanhin ni Christine. Sumang-ayon naman si Lani sa sinabi nito. Lumapit siya sa dalawa at hinawakan ang kamay ng mga ito. Sinabi niya na wala lang iyon at pinapatawad na niya ang mga ito. Sana wag na lamang nila yung ulitin sa iba. Tumango naman ang mga ito at nagpaalam na rin ang mga ito sa kanya. Nag-group hug sila bago tuluyang umalis ang mga ito. Nakarinig siya ng pagtikhip. Lumingon siya at nakita si Cleo na nasa kanyang likuran na. May matamis ng itito sa kanyang labi. Sinabi ng binata na napakabait niya at ang sabi naman niya ay walang dahilan para hindi niya patawarin ang mga ito. Hanggang sa niyaya na siya ng binata na pumasok sa loob. Mas nagpursige si Danica sa pag-aaral at ginawa ang lahat para matuto sa obligasyon na nakaatang para sa kanya. Sa mga buwan na iyon, mas lalong napalapit siya sa binata. Mas lalo rin niya itong minahal ng sobra. Ngunit napapansin niya na iba kung tatutuin siya ng binata. Hindi na lamang niya yun binigyan ng pansin. Pero makalipas ng 2 taon, graduate na nga siya. At hindi niya akalain na may sorpresa pala ang nakahanda para sa kanya pagdating niya sa bahay. Isang masigabong palakpakan ang kanyang narinig pagpasok pa lamang niya sa loob. Dala-dala pa niya ang bulaklak na ibinigay sa kanya ni Cleo. Ito kasi ang nagsilbing parents niya. Maraming handa ang nasa mesa at naroon ang kanyang mga magulang. Hindi naman sa ayaw siyang samahan ng mga ito. Gusto lang ng mga ito na ang binata ang sumama sa kanya sa stage. Dahil ito ang naging daan para makapag-aral at maging vice presidente siya ng kumpanya. Iginala niya ang paningin pero wala roon ang binata. Tinanong niya sa kanyang ina kung nasaan ito. May pinuntahan raw ito. Kaya naman nagpaalam muna siya at nagtungo sa kanyang silid. Pagbukas na pagbukas niya ng pintuan, narinig niya ang malamyos na kanta na passenger seat. Kumunot ang noo niya, kaya tuluyan na siyang pumasok. Napanganga na lamang siya nang makita ang kabuuan ng kwarto. Punong-puno iyon ng heart-shaped na balon at kumpul-kumpol na bulaklak. Napatingin siya sa gilid at naroon si Cleo na may daladalang maganda at makapal na bulaklak. Grabe ka namang mag-surprise. Hindi mo naman kailangan ulit bigyan ako ng bulaklak. Biro niya rito. Natawa naman ito ng mahina. Lumapit ito sa kanya at ibinigay ang bulaklak. Itong bulaklak na ito ay nagpapatunay ng malinis na intensyon ko sa iyo
Pwede ba kitang ligawan, Danica? Matagal na akong may gusto sa'yo eh. At talagang hinihintay ko ang pagkakataon na ito para formal akong manligaw sa'yo. Don't worry, may consent ni na tita at tito ang panliligaw ko sa'yo. Natatawa nitong sabi. Napalunok na lamang siya rito. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ng mga sandaling iyon. Nabigla siya. Hindi niya alam na may gusto pala ito sa kanya. Nangungusap ang mga mata nito. Biglang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Kaagad naman na lumapit sa kanya si Cleo at pinunasan niyon. Sinabi niya na hindi niya akalain na may gusto pala ito sa kanya. Ipinagtapat niya na may gusto rin siya rito, pero syempre manliligaw pa rin ito sa kanya. Sabay na silang lumabas ng silid at nagtungo sa salas para pagsaluhan ng handa. Naroon ang kanyang mga dating kaklase, lalo na si Edward. Nang mga sandaling iyon ay nag-uumapaw ang tuwa sa kanyang puso. 6 na buwan na nanligaw si Cleo hanggang sasagutin na siya ni Danica. Ipinakita talaga ni Cleo na tunay ang nararamdaman niya para sa dalaga. Makalipas lamang ang 1 taon ay nagpropose na ang pinata na kaagad namang tinanggap ni Danica. Naging maayos ang kanilang pagsasama at higit sa lahat, magkatuwang nilang pinamamahalaan ang kumpanya.